Mga tugang maray na aga, paragos kita sa detalyes kanda sa tuyang mga barata na kitang unyanda sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, sa pakikipagtabangan kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur, asin lokal na gobyerno kan Banwaan kan Pamplona Kamara de Sur, pinagkondukta ang trabaho negosyo kabuhayan fair katakudman kan ika-tartenta LGU Week duman sa Banwaan kan Pamplona Kamara de Sur sa pangiginot kan Kamara de Sur piso renibong mga empleyado sa lokal asin abroad ana sa indang natawanin na trabaho sa mga jobs seeker kana mga banwaan na maging mga pagtaraid na mga lugar an ibangani digdi nakalaog on the spot sa trabaho arog na sana ni Princess Mia Pornalisa na nakakuanin sa rong bilang sarong cashier sa sarong kumpanya kanda gobyerno an pahayag kaniya dakulang tabang ulit makakatipon na siya ninda kwarta para sa iyang pagklase sa kolehiyo asin na pang-urual daw kan sa iyang pamilya ana nasambit ng serbisyong karaman anatud kan serbisyong kapuarti nasaro sa mga programa na pinagtutulod kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa paagiman ninda Congressman Elry Villapuerte nagbabalik na gobernador kan Kamara de Sur asin man ni Congressman Migs Villapuerte pati naman ni Congressman kan 2nd District kan Kamara de Sur Congressman Governor Louis G. Villapuerte. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, puon sa mga aki sa gudnang mga gurang gabo sinda nakakaabilkan man laila ng mga serbisyo nga tud kan serbisyo nga karban kan Kapitolyo Provincial kan Kamara de Sur na ipinagtutulod na mga programa kan mga Villapuerte kan sinda magpasiring duman sa Banwaan kan tinambak Kamara de Sur kaiban an modernong ikipay siriman an matibay na mga doktor mga nurses nagkaigwa kan pinagapod na medical, dental and eye mission sa lugar na kung saan nakapagpalaboratory test an manlain-lain na mga persona na igwanin mga kamatian sa saindang mga salud pati naman sa saindang mga mata pinag-apribitsaran kan mga residentes kabali na ang mga senior citizen na iyo ana natawanin dakulang atensyon nagkapirasa na ini sa mga serbisyo na pigahehera sa barangay kanda Banwaan kan tinambak Kamara de Sur magpapadagos-dagos ang serbisyo nga hatud kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa paagiman kan liderato ni Governor Louis G. Villapuerte, Congressman Elry Villapuerte asin man Congressman Migs Villapuerte. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, ang Banwaan kan si Roma Kamara de Sur sinuyod man kan serbisyo nga karaban daraan Hospital Wheels Eye Clinic on Wheels, Dental Clinic on Wheels asin Laboratory Diagnostic Van yan tangani man na ipamati kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur ang tabang sa lado man nahatud sa parte mismo kan mga residentes kanda Banwaan kanda si Roma sa paagiman kanda health services digdi natawanin dakulang atensyon ana nasambit ng mga residente sa Banwaan kanda si Roma Kamara de Sur nagkaigwa kan pinagapod na libreng medical, dental asin eye mission kon sain gulpi ana kapagpa-check up kan sa indang mga kamatian asin natawan ni magkakadigong asistensya ini dagos-dagos na uli kan prioridad nunyan kan gobyerno probinsyal na pinapamayuan ni Gobernador Louis G. Villapuerte asin sa tabang kan grupo kan Congressman Elry Villapuerte asin man ni Congressman Migs Villapuerte ang pagkakaigwa nin maray na salud kan mga namamanwaan partikular na sa laog kan na probinsya kan Kamara de Sur apuer kayan daima nagduwa-duwa ang mga residentes na porbaran ang baratong pagpabakal kan baga sa kantidad na 33 pesos kada kilo katakod kan pinagtutulod na murang bigas program kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kan mga bareta pakitangunyan sa lado lokal.
sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Blue status ibinandira sa laog kan Kamara de Sur katakod kan papaabuton na pirilian sa aldaw kan Lunes. Boyet Padere sa detalye. Ibabandera ang Blue Alert status sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Emergency Operations Center kung alas 8 ng aga, Mayo 11 sangkot alas 8 ng aga sa Mayo 14 katakod kan 2025 national and local election. Permado ang memorandum ni Gobernador El Rey Villafuerte para sa mga mayors, LDRRMC, chairpersons, barangay captains, DDRRMC as in PDRRMC response agencies. Sigun kay NDRRM o Mila or Edwin Ulitukit, naka-standby yan sa inyong mga personalis. Magdi-deploy din siya sa mga butuan para sa mga nangaipuan ng asistensya medikal. Antes kan eleksyon, magmumonitor din sila sa National Highway para sa mga biyaherong papuli sa indang kanya-kanyang banwaan. Para sa BBC News, Boyet Padres. BDS, Basta Bareta, sigurado. Adagos-dagos kita sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa inot na termino bilang gobernador kan na probinsya kan Kamara de Sur, fraud na ipinagpahayag ni Gobernador Luigi Villafuerte kan na probinsya ng Kamara de Sur asin and kandidatong kongresista kan second district kan Kamara de Sur bilang siya sarong outstanding gobernador sa laugsanan ni na halipot na panahon. Naging prioridad kani ang mapadanay na maray asinsado ang probinsya kan Kamara de Sur. Nalibot man kani ang naabuton sa 1,036 na mga barangay na kung saan nahiatod direkta ang mga tabang sa mga programa asin mga proyekto na ipinagtulod kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur, partikular na ang mga tabang na atud kan mga Villafuerte. Ngunyan gusto kaninga patunayan asin tawanin doon ang pagpapaasenso kan sa diring distrito digdi sa laog kan probinsya kan Kamara de Sur, partikular na ang second district kan probinsya. Agad kaning maging boses ninda sa laog mismo kan kongreso asin ipaglaban ang mga pangangaipo pati na mga diretso kan mga namamanwaan sa parte mismo kan second district kan Kamara de Sur. Ang mga programa na dadarahon ni Congressman Luigi Villafuerte sa parte mismo kan second district kan probinsya kan Kamara de Sur, mas lalong papaurugon sa mga programa na nainot na niyang pinag-implementar sa laog kan probinsya kan Kamara de Sur kan siya gobernador asin iyo ang pinili kan mga tao tangani man na digdi mas lalong mapaasenso ang probinsya kan Kamara de Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, LTO Bicol nasabat ang kolorum na ban gikan duman sa Manila pasiring digdi sa Bicol. Ano ang laog? Kononta ang detalyes ali ki Daryl Banyas. Sarong kolorum na van biyaheng Manila pasiring Bicol nabagat kan Land Transportation Office digdi sa Bicol diyan sa Macad Pasakaw Camarines Sur. Ininuhuli sa mas pinakusog na kampanya kontra sa mga kolorum sa ginigibong simultaneous law enforcement operations kana sinambit ang ahensya sa Manila na Rona Canrion. Tulos man na pinababa kan autoridad ang mga pasahero kan van asin pigtabangan na makabalyo ning lunadan. Base sa report ng otoridad, nagsayuma ang super kan van na magpahilingin anuman na dokumento kabali na ang sa iyang lisensya asin man identity asin bigla na sa naman na nagdulag asin pinaharurot kan driver ang dihitulo. Makalihis ang perang oras na nuparan ang van sa Dulupaon Pasakaw Camarines Sur na abandonado na asin mayo ng plaka. Gamit ang body cam na kuakan enforcers ang nagkapir ang importanteng detalye para man paraman ang identity kan super asin makapagpaluwas ng show cause order tangarig na makanimbag ang driver asin maisadiri kan bihikulo. Igot na pagirumdum kan LTO Bicol sa publiko na likayan ang paglunad sa mga kolorum na bihikulo para sa kaligtasan kan gabos.
ang kolorum na bihikulo sa ining illegal, ninulita dahil man ini nag-agi sa tamang inspeksyon, mayong bastanteng insurance at pirmi na dairehistrado ang mga tsoper. Dagdag na bareta sa radio lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Adagos-dagos kita sa detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal sa iba pa o lado lokal sa iba pa nga barata sa lado lokal pasadantan din niya magalit kibus o ka Isminda bus o ka amen. Dakop anduan na tulak ninda droga sa ginipong bypass operation iti sa siyudad ni Naga, Kasubanggi. Mga bandang alas 11 ni na pagkabanggi kan na ikasaka na mga otoridad ang bypass operation sa Zona 3 sa Barangay Concepcion, Pequeña Naga City. Ang duwang suspect pinagtanan lang na alias na Rolando, 41 anyos soltero, asin sarong alias na John Paul, 29 anyos soltero. Parehas residente kan Zona 3 sa Barangay Concepcion, Pequeña Naga City. Sa ginipong operasyon kan PNP pinanginutan ni Police Major Jubil Yunara. Dakop sa duwa sa ginipong bypass operation kay banan ang PDEA Region 5 duwa din nag-aaram pulisan sa indang katransaksyon kan ipabakal kay ni droga na recover sa mga ini ang 5 pirasong plastic sachet na pinagtutubunan igwanila og kan methamphetamine hydrochloride o shabu karibay kan 500 peso bill. Mantang anduan suspect parehas na taraka kan iniposasan kan mga autoridad. Pagbalgar ka Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isasangat na kaso sa duwang akusado. Dagdag na bareta sa lado lokal Los Caresmenda. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal napagisina sana si Mayor Dennis Imperial matapos na maaraman kani napigraraot siya kan sa iyang kalaban asin pigahagad kay Congressman Elry Villapuerte na da siya suportahan o si Mayor Imperial alaga dini ang daiman pigpatulan ni Congressman Elry Villapuerte uli ta araman kani na ana pamilya kan mga Imperial dyan sa Banwaan kanda Pamplona, Camarines Sur, probado ng loyal sa pamilya kan Villapuerte poon pa sa panahon ni dating gobernador asin Congressman Luis R. Villapuerte o LRB na dain nagbabaya o nagbabarbalyo nin partido perming yaon kung sain ang Villapuerte yaon man ang pamilya ni Mayor Imperial uya si Mayor Dennis Imperial kan Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Ang ano nga po, baka ngirido, Dabinsan, na sinasabi sa iya na baglaylo na sa Imperial, dahil na dapat suportahan. Aron po. Ito yan, mga arke na bagay, pero dahil man, nung ka naman nag-reflect yan si Congressman. Iyo po. Aram niya magagamit sa bandang hori, baka gamiton lang ang sa indang conversation. And arami man na yes. Talagang ang grupuhan tultul ang rule. Artigan mga pahayag ni Mayor Dennis Imperial kan Pamplona, Camarines Sur. Ang kalaban sa politika kan Timwan na Pamplona ana nagibo sa naman ng mga paribong-ribong na mga istorya. Puro dai naman na subuot pinapatulan kan grupo asin kan mga tao dyan sa Banwaan kan Pamplona. Fokus ngunyan ang Team 1 Kamsur asin Team 1 na Pamplona sa saindang kampanya sa natatada na sanaman na duwang aldaw kan antisnin perilian ang Pamplona saro sa mga dakul na piga darang proyekto ni Congressman Elry Villapuerte kan probinsya nin Camarines Sur asin man ni Gobernador Luigi Villapuerte poon sa mga tinampo, cover court asin man eskwelahan tulay educational assistance a scholarship program suportado sa mga parauma nagabus na tao
asin natawanin oportunidad asin kaginawahan sa mga taga Pamplona na hatud ni Congressman Elry Villafuerte asin man ni Gobernador Luigi Villafuerte uya ang pahayag ni Mayor Dennis Imperial. Paparibong-ribong digyang pinaparibong-ribong ang mga tao digdi sa mga arugen na statement, mga paluwas na istorya. So, basta kami po digdi focus lang sa kampanya hanggang up to the last minute kang campaign period. Dahil kami nagpapatol sa mga issue ng arugen. Kami sige lang kaming simbag po pundo man sa kaso, kung ano-ano mga propaganda. So, yung yan. So, subanggi na naman yan. Tapos, sarap pa pala, nagirundum ako naman sa tinaram ni Congressman na paano man niya sinasabing mabigat swerte sinta Villafuerte ang sinusuportahan na samantala ang mga kagrupo niya ngaya po niya sa Vice Mayor hanggang sa mga sagawad nakang during last election iyo ang mga number one na mga kalaban digdi sa sa Pamplona yaon sinda duman sa Balong Lado halos iyo ang nagpapara batikos kadto aral daw. So paano man nila masabi o arugan sarap at ninaram ni Congressman ini bako ni sa koy ahali o ito kaya si Franco original ngayon sa Villafuerte inendo sa pamilya Villafuerte ka nagpupon pa lang sa politika ano nangyari dominalyo o ini ngayang mga grupuhan na ni Imperial sabi ini nga mga original na Villafuerte na talagang loyal maninindugan manggana sa dai aro po kayo ng relasyon niya. Ang na-build ng relasyon sa Team 1 Camsur, Team 1 Pamplona is kami digdi, yun ang inulit-ulit ni sabi ni kami, pamilya kita. Iyo po. Bako lang kita na iribanan sa politika, kundi ang relasyon ni digdi, pamilya. Party kan mga pahayag ni Mayor Dennis Imperial kan na Pamplona. Big orgulyo man ni Mayor Dennis Imperial na daisya nagapabaya sa iyang trabaho bilang alkalde kan Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Kaya daiman siya supog na maghagad suporta sa tao. Ang mga akomplisemento niya bilang ama kan Banwaan na nagpapahiling ang problema na dati fourth class na ang munisipyo kan Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur sa inot na termino kaniya naging third class municipalities na ang Banwaan kan Pamplona naging awardee sa laog nin 2 taon na kung sain sinundan kan pinagaapod na sinag financial housekeeping asin pag-aksyon sa mga basic services, mga medical asin burial gabus iyan na itao kada gobyerno lokal kan Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur sa tabang man ninda Congressman Elry Villafuerte asin Gobernador Luigi Villafuerte gabus na realisar ang mga proyektong ini kaya mayo ninda pagduwa-duwa daiman siya nasusupog na magdulok asin maghagad liwat nintabang sa partibismo kan mga namamanwaan dyan sa Pamplona, Camarines Sur. Uya pa ang pahayag ni Mayor Dennis Imperial. Iyo, salamat. Iyo po yan. Actually, digdi sa Pamplona, pinakiuli ako kato ni, kang nagpuna ko kang 2022, Aralaban 2022, pinakiuli ako ni former Mayor Rene. Sabi niya, pulbaran, ang sarong professional na architect. Pag dahil nag-perform, dahil nag-ibon ng tul-tul sa obligasyon, so kamo nang bahala for the second term. So ngunyan, siguro dahil kami nagpabaya, dahil given man, may hiling sa mga accomplishments na digdi sa mga recognition from 4th class, kapag 3rd class ka sa idot na termino pa lang, ang Pamplona. So awarded kita ng 2 magkasunod na taon pa. From 2023 to 2024, sila good financial housekeeping. And then sa mga basics, ang pinaka-binagumi po talaga, hindi pinapunan ng padikit-dikit. Dahil pag abot niya talaga halos ang problema at dagmang So pinadikit-dikitan, ininot dito mga basic social services, ito mga naghaharagad din tabong sa medical, sa burial, so yan ang pinakusog ni Digdi. Sabi ko nga kaya Dayman sa sarong terminal, sarong sa tulong taon, dahil tatulo siya 1 click,
yung mga gabos na masusolusyonan ta. So pinadikit-dikitan ta. So may hiling man si performance na digdi mo kita nagpabaya. Although ang gabos na problema dahil man na one click. So dakol pa kitang ipapat shop. Basta ang importante digdi padikit-dikita man direksyon, pabante, makulit ang paurong. So yun man yan ang sinasabi ko sa tao. Dikit-dikit lang dahil lang sa tuyang munisipyo, aminin ta sa dae, sa dit ng munisipyo, ang sa tuyang budget ang pondo pinagkakaigo-igo. So ang importante, magayon ang direksyon sa dikit-dikit na nahihilingan po ka mga taga Pamplona. Artikan mga pahayag ni Mayor Dennis Imperial kana Pamplona, Camarines Sur. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kunyan kan sa tuyang barata sa lado lokal, pinaglalauman na kan liderato kan Philippine National Police o PNP Regional Office No. 5 Highway Patrol Unit 5 ang paglangkaw kan bilang kan mga motorista gikan sa parte kan Metro Manila nagkapirang aldaw antis kan pinagapod na hatol kan bayan 2025 o an eleksyon. Basado ki Police Lieutenant Gabriel Joseph T. Apuli and Chief for Operations Section kan PNP Regional Highway Patrol Group Unit 5 digdi tututukan ninda and mga matataong mga lugar arog kan mga terminal maging an pagpapadagos kan pinagapod na road reblocking sa mga parte kan tinampo para man maiwasan ang bulos kan trapiko o pagkakagumul-gumul kan bulos kan trapiko sa mga highway digdi sa Kabikulan. Mga tugang iyan po ang katiripunan kan mga barata. Sa pangarangkan sa tuyama na kaibanan sa pagpaabot kan na barata, yaon dyan sa Engineering Department, si Sir Stephen Pabis, ako po si Junel Cuba Mabalos kan sa pagantabay mapasatuya pulugod ang biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Basta Bareta, sigurado. Mga tugang liwat, marhay na aga po sa Indogabos. Oya po, anda detalyes kanda sa tuyang mga barata pakitangunya sa lado lokal. Sa detalyes pa kanda mga barata sa lado lokal, padagos kunyanda anda pagduhol ninda suporta kanda grupo kanda DSWD Bicol sa mga persona na kung sa inda digdi apik kadumana kanda El Nino asinman na La Nina nagpuon na magkaigwa ni na pagpapasunod kan pinagapod na Cash for Work activities sa irarom kan Project Lawa asin binhi kan Department of Social Welfare Development DSWD Field Office 5 Bicol sa Banwaan kanda nagkapirang mga probinsya digdi sa Kabikulan may kabilugan na 400 na mga benepisyaryo sa parte kan 8 barangay sa laog kan na 15 aldaw masagimo ana mga benepisyaryo kan manlain-lain na pangkomunidad arog man kan pagpapatindog kan na saradita na mga tambakan ng tubig para man sa parauma pagpapa asensukan mga pasilidad kan na supply kan tubig asin na pagaduhol ni na mga gulayon sa mga banwaan. Hobeto kan na sinambit na nga programang ini na mas pang mapakusog ang lokal na produksyon kan pagkakan asin masiguro and sufficiente asin na matalubo na mga supply kan na tubig para man sa komunidad bilang iniya kasimbagan kan epekto kan mga pinagapod na weather phenomena arog kan El Nino asin man na La Nina padagos ana regular na pagmonitor kan mga focal person kan risk resiliency program gikan sa DSWD sa Bicol. Iyan tanganing masiguro na marhay epektibong implementasyon kan sinambit ng proyekto. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal.
sa iba pang detalyes kan mga reta sa lado lokal ipinasunod kan Bicol University and synchronous asynchronous classes gikan kan pizza 5 kan bulan kan Mayo sagud nang pizza 8 kan bulan kan Mayo o kasudma bilang preparasyon para sa isinagibong testing and sealing kan COMELEC. Inulit ay guwanin 28 mga classroom gikan sa manlailay ng mga campus kan nasambit ng universidad ang gagamiton na mga voting present para sa Hatol kan Bayan 2025 o an perilian. Alagad poon kan sudma sagkod nang sa maabot na pizza 11 kan bulan kan Mayo ipapasunod ang online classes sa gabos na mga campus sa nasambit ng universidad. Basado kay BU President Dr. Baby Boy Benamen Libres III, Roberto Cania na matawanin panahon ang mga estudyante na makapuli sa sindang mga residensya tanganing makapagbuto sa aldaw kan Lunes. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, biyahinin o biyaheronin Shabu dako pa sa siyudad Canaga, kasudma buyet paderes sa detalye. Dakop kal mga autoridad ang 36 anyos na lalaking Muslim na taga-Dalikan Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao sa nilibong bypass operation kalagtalkod na aldaw dyan sa C5 Road, Barangay Mabulo, Naga. Ang suspect biliston si Rasib Tumanggung Iabo. Ini pinagkukonsiderar na high value individual. Base sa report, alas 3:26 pagkapon sa sinambit ng lugar na kapakal ng droga ang sarong pulis at sinakumpis karindi ang 7 pang CHL transparent plastic assay na may timbang na 120 grams at sinagkakantidad 816,000 pesos. Ang suspect yan sa kustudiya kan Police Station 5 at sinasakatan naman ni magkakaligong kaso. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, pinagpaayag ni Dan Dominic Triumpante kan Pag-asa Southern Luzon PRSD pinaglalauman na makakamati ngunya na aldaw nin matinding init nin panahon sa bilog na Bicol Region kung saan pwede subuot mag-abot sa pinag-apod na extreme caution classification level and heat index na ipapako kana mga lokal na mga istasyones basado sa pinakahuring forecast and heat index and sa parte mismo kan Riyon Bicol pwedeng umabot na inaaboton sa 35 degrees centigrade sa gunang 40 degrees centigrade na maikukonsidera delikado para man sa salud kan mga namamanwaan maski ngani may mga na-record na pagkurokuriyat kan pagbagunas nin uran sa nagkapirang parte kan riyon nagdadanay na alangkaw ang grado kan init nin panahon ngunya na aldaw sa intirong Kabikulan. Alagad mas makakamati ni na grabing init iyo ang pili asin siyudad Canaga. Dagdag pa ni Triumpante pinag-iing kaminarkan Pag-asa ang publiko na magiging mapagmatyaga asin sundun sana ang mga pagirumrum tangani man maiwasan ang mga epekto kan matinding init arog kan pinagapod na heat cramps, heat exhaustion, asin man heat stroke. Padagos na pinagpapagirumdum kan Pag-asa na bantayan ang sindang o kan sindang mga opisyal na abiso kasunod kan kondisyon kan panahon sa tao kan nagdadanay na grabing init nin panahon. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, CSA application mapuon ngunyan o mapuon na ngunyan na pizza 13 kan bulan kan Mayo. Daryl Banya sa detalye. Nakatanaan magbuon ang filing kan application para sa career service examination, pen and paper test niya na maabot na Mayo 13 hasta Hunyo 11. Ini sigun sa anunsyo kan Civil Service Commission. Gigibuhon ang eksaminasyon para sa professional asin man sa professional level
sa maabot na Agosto 10 ngayon na taon sa 95 testing center sa bilog na nasyon. Pwedeng dahil na mag-receive ng aplikasyon ang Civil Service Commission Regional, siring man mga field offices kung naabot na ang target na numero kan mga examinees. First come, first serve basis ang sistema pang sinabit na ang aplikasyon. Mientras tanto dahil man dapat nagkondusir ang aplikante ng kaparehas na level kan pag-exam, maski nga ni PPT o kaya computerized examination, talaog ng tulong bulan ang test na nakaschedule na aldaw kan examinasyon o puon Mayo 10 hasta Agosto 9 ngunya na taon. Pinapagirumdum kan Civil Service Commission na dahil ini nagigibunin mga review classes o nagpapaluwas din maski anong review materials kung kaya dapat na maging malikay ang publiko. Para dahil sa kompletong listahan kan mga requisitos, bisitahon ang website kan www.pse.gov.ph. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyan, sa Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes ngunyan ka na sa tuya pa nga mga barata pakitang ngunyan sa lado lokal. Tinawan doon kan Comelec Regional Office number 5 asin na paglilinaw ang nagkapirang issue manungudman sa Perilian 2025. Tinawan linaw ni Commission on Election Comelec Bicol Regional Director Jenda Baliza anda sarong importanteng orolay kasumpay kan papabuto na eleksyon sa aldaw kan Lunes. Kabali ang issue manungudman sa open ballot, papil kan ng mga watcher, transmission kan resulta, seguridad asin man insidente nin irregularidad sa riyon. Digdi, higot na ipinagpahig ni Balisa na dai tinutugutan ang sisayman, kabali na ang mga watchers na si Ripon ang buto kan sarong butantes. Ang watcher may designated area lang sinda, dahil sinda pwedeng magsirip kung sisay ang binubuto kan sarong butantes, paliwanag pa ni Direktor Balisa sa saiyang pahayag. Maski ngani may mga bareta na may gustong magsirip nin baluta, siniguro kan Comelec na may balot secrecy folder ang kada baluta tangani man na magdanay na protektado ang nabuto kan sarong individual. Pwede lang na maglahoog sa parte mismo kan polling center ang mga watchers nagikan alas 5 nin pagkaaga sagud nang matapos ang pagbuto asin bilangan sering man limitado lang ang mismong crowd kan mga watchers basado man sa parte mismo kan hiwas asin pagkadakula kan presento. Pigpaliwanag man na ang oras kan pagbuto sagud nang alas 7 nin pagkabanggi mas halaba kumpara sa alas 3 nin pagkahapon kan nakalis na Perilian. Nin huli ta clustering kan mga presento kung sain mas dakul na mga butantes ang naka-assign kada presento sagud ng 1,000 rehistradong mga butante. Kapag naglampas nin alas 7 nin pagkabanggi, mayo ng butanteng mabuto. Alagad kung isasara ang pagbuto asin na ipiprint ang election returns. Ipinaliwanag ni Balisa na mas marikas ang bilangan gamit ang mga booth counting machine na BCM, ang transmission device sa araw kan modern ang ikinakabit lang sa parte o modems ang ikinakabit lang sa parte kan matapos maprint ang election return. Dahil ini dapat ikabita mantang ongoing ang pagbuto. Standard protocol ini poon paman kay ito sabi kan opisyal para sa mga geographically isolated and disadvantaged area o GIDA. Kabali ana nagkapirang parte kan Masbate, ipinagpahig ni Balisa na nag-deploy ana Comelec nin mga Starlink units tanganing masiguro na makakapag-transmit nin resulta maski sa mga lugar na mayo nin magkakadigong signal. Mas manipis ang gagamito na baluta ngunya na taon kumpara kan 2022. Alagad pinaglinaw ni Balisa na ini sensitibo sa pag-shade kan na buto. Pinanipis ini ninuli ta masa magian asin na masa environment friendly
Dahil manangangahulugan na mas madali ining madamage o maapiktaran sigun paman sa direktor kan COMELEC sa Kabikulan Direktor Balisa. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, 1 milyon na SED sa kapital pinanaokan DSWD bilang pangkabuhayan na kapital. Boss O. Kaisminda sa detalye. Nasa dakulang tabang sa mga benepisyaryo kan DSWD ang pinagtaong ayuda na SID sa kapital para sa pangkabuhayan na sustainable assistance. Uminabot sa 2.1 million na SID sa kapital ang ipinagpamudmuda kan DSWD Field Office Region 5 sa Bicol Region. Na consign na Field Office sa Region 5 DSWD Bicol Region nasa 2.100 million SID sa capital na pinagtao sa pitong Sustainable Livelihood Program Association sa mga conflict vulnerable na mga lugar sa Camarines Norte na konsain nakaresibi na kada SLPA nin kantidad 300,000 tangani na maglansar ka na mga agricultural and food related na kabuhayan kabali na digdi na rice and feeds resilience na asin na poultry production sa mga community store asin sa mga banwaan kan Kapalunga, Labo asin na Santa Elena. Na proyektong ini an parte kan paghihinguha kan DSWD na makamaray an makadagdag sa ekonomiya sa pang-aktibong aktibidad sa komunidad na mas lalong mapakusog ang food security sa rehiyon. Mamparte naman kan katuyuhan kan DSWD na sa pagikan na sekretaryo kana sa bitan ng ahensya na programa man kana presidente Ferdinand Marcos na mapakusog ang food security na sa bitan ng asistensya ang nakatalaan na ikalat sa itirong Bicol Region nakatalaan na isunod ang probinsya ni Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, mantang nagrarani anda perlian mas lalong nagpapagirumdum ang Police Regional Office No. 5 sa publiko na maging maingat sa pagpapakuriyat asin pagresibikan mga impormasyon kasumpay kan 2025 national and local election tanganing maiwasan na ang mga sala na mga barata asin man mga fake news. Basado yan kay PRO5 spokesperson Lieutenant Colonel Malu Kalubakib. Higot na pinagmumonitor kan Philippine National Police ang mga social media platforms asin ba pang mga communication channels tanganing masiguro na mayo ni na malisyosong impormasyon na malakop na pwedeng makaraot kan integridad sa pagkakaigwanin na marhay na perlian o yan parte kan mga pahayag na yan kan tagapagtaram kan Philippine National Police sa Kabikulan Lieutenant Colonel Malu Kalubakib. At doon lang sila sa legit na mga platforms like yung mga media natin. Kilalanin, huwag lang tayo maniniwala yung mga nababasa o na nakikita natin. So check yung legitimacy ng mga platforms na nagpo-post ng mga information. Partikan mga pahayag ni Lieutenant Colonel Malu Kalubakib ang tagapagtaram kanda PNP sa Kabikulan manungudman kanda pag-ibitar sa mga fake news na nagluluwas mantang lalong nagrarani an aldaw kan na burutuhan sa maabot na Lunes. Saro man sa mga pagirumdum kan Philippine National Police sa Philippine
National Police Regional Highway Patrol Unit number 5 sa mga biyaherong papuli gikan sa parte kan Metro Manila na i-check na maray sa indang mga lulunadan sa paagiman kan pinagapod na Blue Buckets. Basado ki Police Lieutenant Gabriel Joseph T. Apuli ang Chief kan Operation Section kan PNP Regional Highway Patrol 5 Unit magdara ninda kadakol asin halabang pasensya para maiwasan ang mga pinagapod na road raids. Uyan parte kan mga pahayag ni Police Lieutenant Gabriel Joseph T. Apuli ang Chief Operation Section kan PNP Regional Highway Patrol Group sa Bicol. So sa mga kababayan natin na babiyahe from Metro Manila or any provinces na papasok sa Bicol region, ay make sure po na ma-inspect natin yung ating sasakyan. Maging road safety po yung ating sasakyan by yung tinatawag nating blow buckets. We have to inspect and check yung brakes, lights, oil, water, air, gas, engine, tires, and the condition ng ating driver. Huwag silang magmamaneho kung puyat. Kung nasa daan na sila at inantok, ay itabi ang sasakyan at magpahinga po. Tsaka magbaon na rin po tayo ng maraming pasensya sa biyahe dahil para maiwasan po yung tinatawag na road rage, di ba? Yung simpleng pag-overspeed or speeding in itself is an early signs of road rage. Yung unnecessary na paggamit ng busina, early signs na rin po yun ng road rage. Gamitin po natin yung horn natin, yung busina as ay signaling device po. Huwag tayo madadala ng ating... Party ka na mga pahayag kanda Chief Operational Officer kan Highway Patrol Group digdi sa Kabikulan sa paagiman ni Police Lieutenant Gabriel Joseph Apuli. Iba pa niya itong detalyes ka na mga barata pa sa lado lokal. Pig-kumpirmar ni Provincial Director Kernel Berhilio Ulalya kana probinsya ng Camarines del Sur ang impormasyon kana pagkakadakup kan 8 persona sa banwaan kan Karamuan Camarines del Sur na nagsasagibo kan pinagapod nin boot buying duman sa banwaan kan Karamuan na kung sain nadarakan na sarong politiko. Sigun ki Ulalya, kasod mansana sinampaan nanin na kaso ang 8 persona na mga suspek sa opisina kan Provincial Prosecutor's Office. Ini kasong pagbalga sa Omnibus Election Code o ang pinagapod na boot buying. Uya si Police Kernel Berhilio Ulalya ang pamayukan PNP sa Kamsur. Itong nadakop na nagbubutubayin. Sunod na po, kailan pa na po siya ng kaso sa Prosecutor's Office. At yun po, nakasuhan pa na po sila. Artiyan ka na kumpirmasyon at sin mga pahayag ni Kernel Berhilio Ulalya ang Provincial Director kan PNP manungod sa nangyaring pagkakadakop kan 8 persona sa massive boot buying duman sa parte kan Banwaan kan Karamuan. Pig-kumpirmar ni Kernel Ulalya na nasambit na mga barata na nakapost sa Facebook na pagkakadakop kan 8 persona na imbwelto sa massive boot buying duman sa Karamuan Camarines del Sur kung sain ang source iyo mismo ang PNP Provincial Office kan Camarines del Sur. Ini bako daang fake news asin totoo ninuli ta ini na dokumento asin iyan hali mismo sa party mismo kan PNP. Tulos ninda na sinampaan manin kaso sa Provincial Prosecutor's Office kan Camarines del Sur ang nasambit ng 8 mga persona na kung sain nadakop na nagbabakal nin buto duman sa party mismo
kanda banwaan kan karamuan. Uya si Pulis Colonel Virgilio Ulalya, PNP Kamsur Direktor. Ang news na naghahali sa PNP, kasi sarot kami sa mga source kang barita. Siyempre, bako pa yan fake. Kasi dokumentado yan. Yun po, yung kasong yan, kahapon, na-file na si kaso sa prosecutor's office. Partikan mga pahayag ni Colonel Ulalya na nagpapayag na bakong fake news ang bareta asin totoong may nagkadarakop sa karamuan na nagbabakal nin buto. Kinumpirmar ni Colonel Ulalya na tulos na nagresponde ang mga miyembros kan pulisya kan karamuan matapos na may magpaabot nin sumbong sa partibismo kan sa indang opisina kan pinagapod na massive boot buying duman sa banwan kan karamuan nagresulta kan pagkakadakop kan mga suspek sa arog kaning mga insidente tulos-tulos na nagre-responde ang mga pulis kaya inabutan pa ang 8 suspetsado asin nadakop na nagbabakal nin buto asin nakuan mga dokumentos uli kan amay na pagpaabot nin impormasyon kan tao asin pagresponde kan mga miyembros kan PNP. Uya si Colonel Virgilio Ulalya. Hindi ko rin po sabi kung sarili na po. Basta kinabalang permi. Oo, nakakanda permi. Tapos, yun, hindi event na meron mga apod na arog yan, kita man po ay nag-respond din ng tulos. Oho. Kaya yun, ang resulta, may inabutan pa man si mga pulis, may nadakop. Mientras tanto, pinagkumpirmar man ni Colonel Ulalya na kuna igwasindani na mga arog kaninga mga kaso na nagkakadarakop initulos ninda nga idinidirekta dinadara sa Provincial Prosecutor's Office para sampaan ni magkakadigong kaso asin niya unaman sa Prosecutor's Office kung ikukulong udai ang mga suspetsado sa pagsampa nindanin kaso sa 8 mga suspek sa subuot massive boot buying dyan sa Banwan kan Karamuan Camarines Sur. Ang desisyon kan prosecutor iyo anda digdi gibuhon na regular filing na lang ana pag-file ka na sambit na mga kaso laban sa mga suspek kaya temporaryo man na pinaluwas ang mga suspek sa karsel alagad ang kaso naka-file ng unyand receive na kanda Provincial Prosecutor's Office laban sa nasa binang 8 mga suspek na nagbabakal nin buto dyan sa Karamuan Camarines Sur. Uya pa ang partikan mga pahayag ni PD Colonel Virgilio Ulalya. Kapag po ko ng kaso, dinadara niyan sa Prosecutor's Office para plansaran ng kaso. Ngayon po, it's up to the prosecutor's office kung ikukulong or dae. Ito pong kahapon pag-file ng kaso, ang decision ng prosecutor is going regular filing. So sabihin ka regular filing, i-file ka tao ay nakawala. So kaya napakawalan sa mga tao, pero ang kaso po na-file. Okay, so regular filing. Sinda po nagbubot kaya ng prosecutor's office. Makukuha po ang police. Yes, sir. Ang mga po, ayusin ng mga papeles ang demanda tapos nadaraw sa prosecutor's office po. Mientras tanto, tadain naman kaput ni Colonel Virgilio Ulalya ang mga dokumento dai maniya maisabi sa BBS kung sisay na mga politiko nakabugta ka sa mga sampol balot na nakuha sa 8 mga suspek na kung saan na digdi sinasabi nga nagbabakal nin buto duman sa partibismo kanda Banwaan kan Karamuan Camarines Sur. Alagad sa pag-file nin kaso sa partibismo kana opisina kana Provincial Prosecutor's Office kana probinsya ning Camarines Sur na isumiter ang gabus na mga dokumentos asin mga ebidensya na nakuha sa nasabing mga suspetsado. Uya si PD Colonel Virgilio Ulalya kan PNP Kamsur.
Yun po, pero sabi ko nga, dahil ko kapatang dokumento, dahil ko nasabi yung specific kung ano, dahil tanong po kayo po maghula, Oh. pwede man po yung tao nito Mas maray na po kasi kayo dahil mas I think saro lang yan sa mga ebidensya. Pero kang mga kwarta ID. RT pa yan kan mga pahayag ni Kernel Berhelio Ulalya an pamayukan PNP sa Kamsur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nirelieve na bilang City Director kan Philippine National Police PNP digdi sa laog kan Siyudad Canaga. Inali na sa pwesto sa Naga si Police Colonel Erwin Rebellion sa ibinabang kasuguan kan PNP Headquarters epektibo ang paghali ki Erwin Rebellion sa Naga puon kasudma pit sa 7 kan bulan kan Mayo 2025 igwana nin bagong Chief of Police ang siyudad kan Naga. Iyan sa persona ni Colonel Gilbert Pariñas. Si Pariñas kinakaipuan na magtukaw na bilang bagong City Director kan Naga puon pa kan pitsa 7 kan bulan kan Mayo 2025 basado mismo sa pahayag asin order na naghali sa PNP Headquarters. Si Colonel Erwin Rebellion and dadaraw na duman sa Camp Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi. Dai pa malinaw kung ano ang rason kan pagkakarelieve ki Rebellion digdi sa party mismo kan siyudad kan Naga. Yan mga tugang angkat tiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa engineering department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote, mga tugang ako po ang sindong para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, an bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahay na aga po sa po ako si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal o lado nasyonal. 216 sagud ng 253 na mga district representative asin 36 na sa 54 party list representative may koneksyon sa mga pamilyang politikal. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, valedictorian na nakaditi sa first class o sa party mismo kan na PME Siklab Laya pinagabisto kan PNPE sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal. Pinagtawan ni na dakulang atensyon niya and pagkakapili kan Santo Papa o bagong Santo Papa kan simbahan Katolika. 153 na mga cybercrime suspect arestado kan ECG sa bulan sa nanin Abril.
Anong pag-deport kan na US sa Pinoy duman sa Libya daa makatarungan sabi ni Escudero. Basura pre-election pangapudan kan ikuwi sa coalition. Mayo manin bagong mayo pa ni na ipinagpapaluwas na payag ana kampo kan presidente mapadapit sa isa sampadang impeachment kan Duterte Youth. Nagkakaroon lang yan sa mga headlines kan mga bareta, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang diwata, marhay na aga po sa inyo kabos. Mga tugang sa satuyang detalyes ngunyan ka na satuyang mga barata kita ngunyan sa lado nasyonal. Sa satuyang barata sa lado nasyonal, ipinagpahayag ngunyan ka na kampo kan mga Duterte na masampa man sindani na magkakarigong kaso laban sa presidente. Ini mapadapit man sa kasong impeachment uri man kan subuot illegal na pag-aresto kidating President Digong Duterte. Tinawan doon kan grupo kan mga youth na nagsusuporta man sa kampo ninda Duterte na isasampa ninda ang impeachment laban sa nasambit ng dating presidente. Kasumpay ka na bagay na niya, tinawan na doon pa man ka na mga nasambit mga youth na digdi pinagtitipon na nindaan na mag-ebidensya laban sa sinambit ng persona. Iyan ngani man na maisampa na ninda sa party mismo kan Senado o kon bakuman party mismo kan Ombudsman. Sa iba pang detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakita mo niyan sa lado nasyonal sa satuyang barata mo niyan sa lado nasyonal padagos man anda pagduhol ni natabang kanda mga miyembros kanda PSWD sa nagkapirang mga persona na kung saan inabot nin baha duman sa party mismo kanda Riyon kanda Mindanao. Inihuli man kanda padagos na pagbaguna sa duman darakan na low pressure area. Sinabi kanda opisina kan DSWD na preparado sinda na magpadara ni na ayuda gikan mismo sa sendang opisina sa parte mismo kan mga apektadong mga namamanuan asin lugar dumanda sa riyon kan Mindanao. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakita mo niyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, igwa na ngunyanda nida lakdang na pinagigibo ang liderato kan Philippine National Police. Tangani man na ilatag na ang mga miyembros kan Puwersa Armada kan Pilipinas asin man kan PNP sa papaabuto na napirilian
tinawan linaw kan Puwersa Armada kan Pilipinas na autorisado kan Commission on Election COMELEC an grupo kan Philippine National Police asin man Philippine Army sining man Philippine Coast Guard na maga sa gibo ni na anuman ang mga lakdang iyan tangani sana na siguraduhon na magiging trangkilo and pagpuon kan na perilian sa parte mismo kan aldaw kan na Lunes ngunyan pala nga nakalatag na ang mga miyembros kan na PNP sa mga lugar na pinagasasabing pwedeng masiripan and mga presensya kan mga rebelding New People's Army alagad pinagasisiguro ngunyan kan Puwersa Armada kan Pilipinas asin man kan Philippine National Police nasa indang gigibunan gabos tanganing maging matrangkilo an pirilian sa gudnang may maideklara na mga ganador. Dinawan na linaw ngunyan kan Puwersa Armada kan Pilipinas na autorisado kan Commission on Election COMELEC si Davao City Representative Paulo Duterte na magkaigwa kan pinagapod na security detail gikan man sa lado kan Philippine Army basado sa AFP Public Affairs Chief Colonel Cercis Trinidad an sulaminting magigibulang ninda iyo na i-verify and pagkakabistuhan kan duwang naka-assign na miyembros kan na Army Kipulong Duterte mantang pig hali naman ni PNP Chief Romel Marbil ang duwang pulis pati naman ang sindang commanding pati naman ang sindang commanding officer matapos man na digdi mapatunayan na nag-moonlight nasambit ng mga bodyguard na pulis ni Duterte. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado bareta pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal ipinagpahayag man kana nagkaparang mga obserbador na digdi pwedeng subuot magkaigwani na nagkaparang mga kariribukan sa ibang mga lugar kan nasyon sa pagabot kan pirilian alagad an bagay na niya and pinagasasabi man kan grupo kan Philippine National Police na ang bagay na yan puro sa naman mga senaryo yan ninulita nagkapira sa mga nakukuanindang impormasyon digdi sa laog kan Pilipinas asin sa bilog na nasyon na talaga subuot na matuninong mangyayaring pirilian igwalang nin mga lugar na pinagkakaaga alagad o pinag-monitor alagad bako man subot na kritikal mismong sa indang sitwasyon yaon magtatarabang-tabang ang tropa kan Philippine Army, Puwersa Armada kan Pilipinas asin kan Philippine National Police pati na Coast Guard sa pakikipagkoordinar sa Commission on Election COMELEC asin man sa iba pang mga ahensya kan gobyerno na nagtatarabang-tabang tanganing siguraduhon na magiging matuninong an papaabuton na pirilian sa aldaw kan Lunes. An iba pang mga detalyes kan mga bareta pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita.
Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang padagos-dagos kita sa detalyes kan sa tuyong mga parata sa lado nasyonal, pinagpurbaran ni Ronald Cardima, kanda Duterte Youth Fartilisa, anda sa iyang agum si Dosel Maria na magsampa ng impeachment complaint laban man kay President Ferdinand Marcos Jr. kan nagtalikod na aldaw kan Huwebes o kasma alaga dayday na resibi ni Nolita Mayo kan House Secretary General nakatalaan sindaliwat na magsampa sa masunod na semana kan sa indang 24 pahinang reklamo na inakusahan ninda si Marcos Jr. na pagbalga sa konstitusyon asin na pagtatalsik sa tiwala kan publiko sa subot pagtugot sa pagkakaresto kidating Presidente Rodrigo Duterte basado sa warrant kan International Criminal Court. Ipinagpahayag kan Duterte ang karapatan na magpasairarom kan pinagapod na due process. Na aresto si Duterte kan Marso 11 pabalik niya o pagbalik niya gikan sa Hong Kong. Ninuli kan mga aligasyon na siya ana patindog asin nagpundo kan mga death squad kan sa iyang administrasyon kung saan siya ana natubang sa ICC judges. Iyan tangani man na digdi bistahan kan mga kaso na kinakatubang kan sa iyang administrasyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitong nyanda sa lado nasyonal, pinagdeklara na valedictorian si Cadet First Class GC Junior Tikar gikan sa Quezon City sa PMA Siklab Laya Class of 2025. Sa edad na 23 anyos si Tikar nagikan sa sarong tius na pamilya, anakamtan ang pagiging summa cum laude asin siya ang ikapat na PMA Cadet sa kasaysayan kan akademya na nagkako kanasambit ng presteryosong honra sa tao kan mga inagian kaning pagsakit sa buhay. Arog kan ina niya nga nagtitinda sa nanin bulpin asin na envelope amang naging person with disability ay pinagapadagos ni Tikar ana paglapigot na makamtan ana trayumpo makakaresibis siya nin siyam na honra kabali na ana presidential saber na itatao ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Tikar anda hali sa tius na pamilya asin na nagtulak sa iyang trayumpo asin na lampasan and kan sa iyang pamilya gikan sa partiwismo kan kapagtiusan. Binanggit kani kada kadit na may kanya-kanyang mga istorya alagad pare-pareho sindang may objeto na maging maray asin may prinsipyo ng mga opisyal kan militar. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitang unyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, nagluwas sa partibismo kan konfirmasyon kan Philippine Center for Investigative Journalists na maabot sa kabanga kan mga miyembro kan House of Representatives kabali sa mga political dynasty basado sa datos 216 sa 254 na mga district representative asin 36 na mga 50 party list representative may koneksyon sa mga pamilyang politikal. May mga bararkada na nag-opinyon na ang mga eksperto mapadapit man sa political dynasty ang nagkapira na hilinga na mga benepisyo ni nuliman kan continuity sa lado man kan poder asin manda sa pagpapasunod kan mga proyekto mantang aniba pinagkukonsidera na nagbubungan in peligro asin katiwalian siring man pagkawara kan mga pinagapod na check and balance.
Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakita ngunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang barata sa lado nasyonal, sarong kasuluan na nagbungkara sa duman sa party mismo kan Batasan Hill sa siyudad kan Quezon kan nagtalikod na aldaw ana nagbunga kan pagkakadiscovery kan pinagtutubdan na illegal na operasyon kan pugo. Iyan matapos nadigdi kontrol ana kalayo na pagaraman asin nahiling kan mga autoridad ang ribo-ribong mga SIM card, mga computer, text blaster devices asin sarong Chinese passport. Basado kay Quezon City Police District QCPD, posibleng ginamit ang lugar bilang base kan sarong scam o online gambling operation. Nakikipag ulay naman ang pulisya sa Bureau of Immigration asin man sa grupo kan PAUCC. Iyan tanganing busision ang background kan nasambit na mga dayuhan na sangkot digdi. Kabali sa mga nakumpiska ang mga text blaster sa iyang magpadarakan na mga pinagpapapod ng mga mass message asin sarong notebook na naglalaman kan mga scam message templates na haros gabus sa mga social media training para man sa panglilinlang. Ta iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, 15 mga pulis sa Valenzuela City kabali na ang 2 unit chief asin na tracing non-commissioned officer ang pinagtanggal sa pwesto ninuli kan subuot pangkikikil. Basado sa payag kan lokal istasyon kan pulisya kan sudma tulo sa sindang mga aktibong mga investigador ang nadako pa sa sarong entrapment operation duman sa barangay kan Malinta kan nagtalikod na aldaw kan Miyerkules nin pagkabanggi. Kinundina ni Pulisa Colonel Nixon na Kayaban na pamayukan pulisya kan Valenzuela ang sinambit na nga insidente. Sinabi kaniya na daiman na kinukonsenti asin na dainungka kukonsentihon an anuman na mga katiwalian kan mga miyembros kan Philippine National Police na mumundo siya. Ninuli man tadigdi ang mga pulis na iyo ang nagtataunin proteksyon sa parte mismo kan batas. Iyo pa ang nagraraot kan tiwala kan publiko. Dagdag pa kani na mag-serving patanid ang nasambit ng insidente sa mga miyembros kan pulis na mga tiwali tanganing sinda dai matanggal sa pwesto. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan barata, pinag-question ni Pasig Congressional Candidate Christian Yancia ang desisyon kan Commission on Election o COMELEC na i-disqualifyar siya ninuli kan subuot discriminatory o diskriminasyon sa parte mismo kan pagpahayag kani laban sa mga kababaihan na minabalga sa pinagapod na Safe Space Act. Sa iyang pahayag ipinagpahayag ni siya na day siya nagtaunin na kopya o natauaning kopya kan petisyon kaya day siya natauan nin magkakanigong karapatan o due process na basa niya ang desisyon na ginamit ang dahilan kana subuot violation kan pinagapod na Safe Space Act para man i-disqualifyar siya. Enot digdi daida niya na resibi ang kopyada kan petisyon na pinagdesisyonan kan komisyon na di-eleksyon. Ikinumpara kani an sa iyang kaso kay Pastor Apollo Kibuloy asin Senador Bato de la Rosa. Basado sa COMELEC 2nd Division maski manggana si siya dai na tulos sa iniipoproklama sagkod ng dai pa natatapos ang resolusyon kan sa iyang disqualification case. Pinagpahig ni siya na sala ang desisyon asin pinapanindugan na may pagduda sa buot ang COMELEC sa sadiri kaning ruling basado sa isinampang kondisyon sa saindang desisyon. Sala ang desisyon kan COMELEC sabi ka na nasambit ng opisyal na pigdiskwalipikar.
Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang ngunyanda sa lado nasyonal. Liwat na nangapudan ngunyan ang gobyerno kan Pilipinas para man sa total elimination kan mga nuclear weapons. Asin man pinagiing kaminar ang gabos na mga estado na igilid ang makikitid na mga interes asin na suportahan ang global armament. Digdi ginibuan pangapunan sa general debate kan third session kan preparatory committee para man sa 2026 review conference of the parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons kana Abril 28 duman sa New York City. Basado sa Department of Foreign Affairs DFA, nagdananay na committed ang Pilipinas sa mga obheto kana NPT na pugulan ang paglakup kan nuclear weapons mantang ipinagsusulong ang kooperasyon sa mapayapang paggamit kan nuclear energy. Sa iyang diskurso ipinagpaig ni DFA Undersecretary Charles Jose ang pahayag sa parte mismo kan Pilipinas asin tinawan doon ang pangangaipo kan sarong time bomb phase asin verifiable program para man sa dagos na paghali mismo kan nuclear weapons kabali ang pagdul kan legal na kasiguraduhan sa mga non-nuclear weapons state bilang representante kan non-proliferation and Disarmament Initiative. Nagapahayag man si Jose na matinding pagkabahala sa mga napabarata na paglangkaw kan bilang kan mga nuclear warheads sa bilog na kinaban. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang barata ngunyanda sa lado nasyonal sa ipinagpaluwas na situation report ipinagpahig kan Philippine Ports Authority na kabilugan na 1,155,238 na port passengers ang pinaglalauman na mapasiring sa PPE port poon sa bulan kan Mayo 9 sa gunang Pizza 13 ang paglangkaw kan 5% kumpara sa 1,100,227 na maritime passenger kan na taon na 2022 election. Sangunyada na i-record kan Port Management Office PMO asin may panay gumeras ang pinakalangkaw na bilang kan passenger traffic partikular na napabarata kan PPE and sinasabing halabang pila kan mga pasayro sa port dyan sa Matnog sa Sorsogon sa irarom kan PMO Bicol gikan kan Mayo 2 na may karagdagan na mga barko na liwat na nagdaong sa rutang Matnog Sorsogon alin Northern na Samar. Siniguro ngunyan kan PPE ang suporta kan Commission on Election COMELEC sa paagiman kan pagdul kan port access asin priority loading unloading para sa election cargo asin pakikipag tabangan sa shipping lines asin port terminal operators tanganing masiguro ang tamang pagkaput asin pagdiskarga kan mga kargamento. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagkaigwangunyan ninda kakaigwanin na pagtitiripon ana manlain-lain ng mga sangakan na gobyerno iyan tangani man na taratarun ang nagkapira pa nga mga bagay na pwedeng gibuhon tanganing masiguro
ana dalagan kanda pirilian sa papabuto na naaldaw kan na Lunes. Konsentrado ng unyan ang mga miyembros kan Philippine National Police asin man ang grupo kan Puwersa Armada kan Pilipinas sa nagkapirang mga lugar na kung saan nakaabot na igwanin mga sighting kan grupo kan mga rebuilding New People's Army na iyoan pwedeng gikanan nin kariribukan sa aldaw kan pirilian. An iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal pagkatapos po nin pagirundong.